Balikan ko lang yung nangyari pong video na sinasabi niyo, explanation ni Mayor Isko. Doon kasi sa video, meron siyang sinasabi, yun daw, naging increase, kung susumahin daw sa per araw, parang 32 pesos per day lang naman daw po papatak yun. May binabanggit siya, hindi nyo pa nga binilang yung empleyado ninyo. Halimbawa daw, 3 yung empleyado, dapat daw ang basura, kino-compute per capita. Ano po ba talaga ang tamang explanation dito? Meron din siya sinabi na mas mura pa rin daw ang singil ng garbage fee ng Manila kaysa daw magpatapon ng kariton sa basura. Ano pong tugon nyo dito? Hindi po yan totoo. Kahapon naglabas ng computation yung or comparative rate sa isang pahayagan na nag-compare talaga na ang laki ng difference ng garbage fee ng ng Manila City, Compared. Pasig, Oo, Quezon compared to City. other LGUs. Opo. At may computation po yan na ah, ang sinasabi natin dito hindi consistent kasi yung sinasabi niyang explanation doon sa city, doon sa ordinance niya. At meron din kami natanggap na halimbawa isang lease no na 143 square meters lang siya. 28,000 yung garbage fee niya. Mas mataas pa doon sa kanyang permit at iba pa yung tax na binibigay sa kanya. Hindi doon sa actual waste na binigay sa kanya. Sabi niya, hindi rin naman dadalawa lang ang empleyado niya. So, hindi ito na nakikita doon sa actual, no, doon sa waste na gine-generate at type ng waste na gine-generate ng businesses. Bakit importante yung type ng waste? Kasi depende sa uri ng waste, merong iba't ibang paraan ng pag-solve doon sa basurang yun o pag-address. Ayon sa Waste Audit Characterization Survey, nakakalungkot din na tiningnan natin sa Manila City Hall, wala yung 10-year solid waste management plan niya sa website, wala rin sa MMDA kasi importante itong mga audit no, waste audit per city, no? Kasi kung biodegradable waste ayon sa MMDA, ang Kalakhang Maynila, no, hindi lang Manila City, 55% organic waste. At 30% lang o 10% 30% recyclable and 10% lang um, yung residual o yung dapat mapunta sa landfill. Pero makikita natin sa policy, hauling, puro pagpunta sa landfill ang plano ng ating mayor. Kasi kung biodegradable, pwede mong i-compost yan. Pwede mo siyang gawing fertilizer. So madaming paraan ng pag-reduce at paggamit, pag-recycle ng waste. Depende sa uri nito. Pero kung ang perspektiba lang natin ay generation, revenue generation, talagang pupunta ka sa hauling, pupunta ka sa tipping fee, kasi dyan may kita. Hauling fee, yung paghakot ng basura, lalo na kung may kakontrata kang mga waste companies, at yung tipping fee, natatanggap dahil private companies yung landfill, private operators yan, may tipping fee rin na kada pasok natin ng basura doon, may bayad din para ma-maintain nila yung landfill. Ngayon, ang dapat matuto na tayo sa Binaliw case, no, yung landfill, yung landslide diyan na nakapagsawi ng maraming buhay. No, hindi natin na ma-manage, no, tanggap lang tayo ng tanggap dahil ng basura doon, tambak tayo ng tambak, kahit na yung capacity niya ay maliit lang. Imaginein natin yung San Mateo landfill ay 5,000 metric tons a day lang ang capacity niya. No? 17 LGU, sabihin natin 17 LGU, hindi lang Manila ang magdadala doon. Nag-i-invite tayo ng another landslide crisis dito. Dapat tingnan ito umuli ng pamahalaan. At ang isa pang nakaka-worry, no? Kasi ang isang solution na binibigay nila sa atin, yung waste to energy. At ganun din yun, no? Ganun din yun. Wala din siya sa policy framework natin. Bawal ang waste to energy incineration. At ang waste to energy incineration, lalong tataas ang garbage fees natin. Bakit? Mangangailangan ito ng tons and tons of waste to energy per day. At ito ay may hauling fee rin, may tipping fee rin. Yan ang business model ng waste to energy.
Itong sa Manila na pinopropose din ni Mayor ay 3,000 tons of metric tons of waste per day ang ilalagak naman dun sa waste to energy. Kaya nagsasabi kami na simula pa lang itong garbage fees. Pag nandyan na yan, yung waste to energy, lalong tali sa kontrata ang lungsod para magbigay ng 3,000 tons of waste per day. Mawawala po yung mga waste reduction policies natin, yung mga single-use plastic ban na pinupush po natin nationwide dahil gugustuhin ng mga kumpanyang ito at nakatali tayo sa mga kontrata na mag-provide ng waste na ganong kalaki araw-araw. Opo. At sinabi na nga rin yung mga traffic ng mga basura dyan araw-araw sa truck ng mga basura, yung kalat at yung emissions niya is malaking problema. Maging yung mawawalang kabuhayan ng mga basurero, formal man o informal. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!